Kapag nag-business ka sa Pilipinas, magbabayad ka na ng taxes sa Bureau of Internal Revenue or BIR at pwede ka pang ma-issuean ng tinatawag na Letter of Authority or LOA. Kapag nabigyan ng BIR yung business mo ng LOA, ang ibig sabihin niyan, gustong malaman ng BIR kung nagbabayad ba yung business mo ng tamang taxes or hindi. At minsan, maaari kang mabiktima ng tinatawag na extortion activities ng ibang tax examiners and BIR officials. At yun po yung pag-aaralan natin ngayon para maiwasan po natin mga taxpayers, lalong-lalo na yung nagsisimula pa lang ng business or existing na yung business, lumalago na ating business, maiwasan natin yung tinatawag na BIR money-making scheme na ginagawa ng ibang BIR tax examiners and tax officials sa ibang taxpayers sa pangingikil gamit ang tinatawag na Letter of Authority or LOA. Let's start. The purpose of the letter of authority and mission order is to ensure that taxes owed to the government are collected properly, transparently, and lawfully. So sa binanggit ni Senator Erwin Tulfo, binanggit niya yung purpose daw ng tinatawag na letter of authority and mission order to collect correct taxes sa mga taxpayers. Gusto ko lang mag-correct. Ano ba yung pinagkaibahan ng tinatawag na letter of authority o LOA and the mission order or MO? So sa mga hindi pa po nakakakita, ito po yung tinatawag na letter of authority. Sa mga RWB book owner po natin ng RWB book PIR tax audit, ito po yung makapal nating RWB book, yung pinakamakapal po ng RWB book. Makikita nyo po dito sa loob ng libro, page number 2. Yan po. Page number 2 po ng ating RWB book, meron po tayo ditong actual copy of the letter of authority or LOA. And dito po sa ating page number 5, ito po yung page number 5, meron po tayong format or copy ng mission order. So, sinabi ni Erwin Tulfo, ginagamit daw ng BIR yung letter of authority, this one, letter of authority, and this one, mission order, para makakolekta ng tamang taxes sa taxpayer. Gusto ko lang pong i-correct. Ito pong mission order, hindi po siya authority to examine the taxpayer's books of accounts and other accounting records. Magkaiba po yung mission order sa letter of authority. Ang authority po ng BIR tax examiners para i-audit ang taxpayer's books of accounts and other accounting records para malaman po ng BIR kung nagbabayad ba ng tamang taxes or hindi ang isang business or taxpayer, ay wala nang iba kundi dapat itong letter of authority. Ito dapat yung hawak-hawak nila. So makikita nyo dito, pangalan ng revenue officer, group supervisor, RDO 18, o kung anong RDO ninyo. Tapos nakalagay po dito, authorized to examine your books of accounts and other accounting records. Tapos may taxable period yan o taxable year. Dito naman sa mission order, ayan po, wala po dito nakalagay or statement na nagsasabi na yung BIR revenue officers authorized here are authorized to examine your books of accounts and other accounting records. Wala pong ganun. Ginagamit po yung mission order para mag-tax map. Tax mapping, POS evaluation, tapos meron pa yan yung surveillance, tapos may inventory taking. Wala po dito yung conduct ng tax audit and assessment sa taxpayer gamit po itong mission order. In practice, nangyayari yun. Binibigyan ng BIR tax official o kung sino man yung tax mapper na yon, yung taxpayer nitong mission order. Ito po yung mission order, mababasa nyo naman mission order nakalagay. Pirmado po yan ng regional director. Parehas pong LOA, ito po, regional director di po pumirma niyan, pati po yung mission order, ang pumipirma po niyan sa revenue region cases ay regional director. Under po ng yung mga taxpayers na under po ng jurisdiction ng RDO and revenue region. Ngayon, ito pong mission order, ginagamit po ito para lang sa tax mapping, POS evaluation, inventory taking, at saka yung tinatawag na surveillance leading to Oplan Candado. Pero kung ang purpose ng BIR is to conduct tax assessment and tax audit investigation sa taxpayer para malaman kung nagbabayad ba ng tamang taxes yung taxpayer o hindi, dapat ang authority or document na i-issue ng BIR ay hindi mission order, kundi itong letter of authority or LOA. So, in practice nga po, nangyayari, inaabuso po ng ibang BIR tax examiners o ibang BIR officials yung mission order.
Kasi nag-o-audit sila sa taxpayer gamit yung mission order, which is very wrong. Wala po dito sa mission order yung statement na nag-authorize sa mga revenue officers, tax examiners, or BIR officials na mag-conduct ng tax audit investigation sa taxpayer using mission order only. So, pag nanghingi yung BIR official, tax mapper sa inyo ng books of accounts, other accounting records, mga copies daw ng tax returns nyo, pero ang document na naibinigay sa inyo o pinakita ay itong mission order, mababasa nyo naman, BIR form number 0422, mission order, kahit na regional director pa ang pumirma niyan, wala po silang authority para hingiin sa inyo yon. So, ang remedy nyo po bilang taxpayer na ino-audit kasi nanghingi sila ng books of accounts and other accounting records, hindi ka naman nila i-audit na bibigyan ka ng kagad-agad ng tax assessment eh. I-audit ka ng BIR, yung mga books of accounts mo at saka mga records mo ng sales expenses, hihingiin nila bago sila magsimula mag-audit sa iyo. Okay? Pero in practice nga nangyayari, mission order yung binibigay, hindi letter of authority. So, nagkakaroon ng confusion ngayon sa practice. So, ito yung differentiation, ito yung difference between the letter of authority and mission order. LOA is the correct and only BIR document to authorize the BIR tax examiners or revenue officers to conduct tax audit investigation leading to issuance of tax assessment sa ating mga taxpayers. Only LOA. Paki-take note, only. Sa Tagalog, yun lang. Okay? Kapag mission order po yung binigay sa inyo, kagaya po nito, mission order po yung binigay, mali po ito. Pwede po mag-file ng protest doon sa revenue officer o BIR official na sumusulat sa inyo na hinihingi yung inyong books of accounts and other accounting records for numerous or different taxable years. Ang rule kasi natin sa LOA, isang taxable year lang. Except kapag may mga fraud cases, under po ng fraud cases, under po ng National Investigation Division and Regional Investigation Division or RID, tsaka NID. Pero kapag regular audit yan, isang taxable year lang ang involved sa LOA. Example po nito, RDO 18 Olongapo City, under po ng Revenue Region Number 4, San Fernando, Pampanga, ang taxable period covered lang ay 1 year, 2017. Pero kapag fraud case, numerous taxable years ang involved. More than 1 taxable years. Pero pag mission order nga lang ang binigay sa inyo at ino-audit na kayo, hinihingi yung books of accounts, other accounting records nyo, kasi usually ang mission order para lang ito sa tax mapping. Check kung nakaregister ba yung business nyo. Nakaregister ba yung resibo nyo? Nag-i-issue ba kayo ng resibo? Nakaregister ba yung books of accounts nyo, other accounting records? Updated ba yung books of accounts nyo? Ganun ang tax mapping. Hindi siya para sa checking whether or not you taxpayers are paying taxes correctly sa ating government through the Bureau of Internal Revenue. Okay? Confusion yon, common mistake ng taxpayer, hindi alam yung difference between the two, LOA and mission order. Hindi ito dapat gamitin bilang sandata ng pananakot o instrumento ng korupsyon. Unfortunately, only 2% of the total tax collected by the BIR from the business sector came from LOAs or mission orders. So again, hindi po ginagamit ang mission order to collect taxes. Okay? Hindi po ginagamit ang mission order to collect taxes. Ang gamit po ng mission order is to monitor compliances sa bookkeeping, registration, and invoicing. Okay? Kung gusto nga malaman ng BIR kung nagbabayad ba ng tamang taxes, ang taxpayers, letter of authority ang i-issue at marireceive ng taxpayer, not any kind of BIR document, including, especially, mission order. Okay? Doon naman sa sinasabi ni Senator Erwin Tulfo na only 2% of the total collections ng BIR coming from only LOA or tax audit investigation. And that is true. The remaining 98% ay para sa payment of taxes ng taxpayers without LOA. Yun yung voluntary tax compliance, yung kukomputin mo yung sarili mong taxes ng business mo o ng practice ng profession mo, tapos i-fill up ka ng tax returns, tapos magbabayad ka sa bangko or sa online. Pwede na tayo magbayad ng ating taxes online para di ka napipila sa bangko at maghihintay ng matagal. Ang tawag doon ay voluntary tax compliance, 98%. And only 2% ay para sa letter of authority. Di ko alam kung bakit masyadong nagpo-focus yung BIR sa LOA. Only 2% lang naman yung collection nila. Kasi yung ibang BIR tax examiners and tax officials,
nakikinabang sa letter of authority dahil sa pangingikil sa mga taxpayers. At kapag nangikil sila sa mga taxpayers, hindi naman yan dang-dang libo lang. Milyon-milyon ang usapan dyan. Binibigyan nila ng bloated tax assessment o yung mga tax assessment na hindi naman natin alam kung saan nila kinuha kasi hula-hula lang para makipag-negotiate yung taxpayers sa kanila para babaan at yung discount na tinatawag, hati-hati na yun. 50% for the boys and 50% sa ating government. Yun na, nangyayari sa mga taxpayers na walang alam. Sa mga tax audit investigation, ang alam lang ay mag-business, magbenta ng produkto o serbisyo, pero pagdating sa dealing with the BIR, tax audit investigation and assessment, walang alam yung taxpayer. Kaya nga, ini-invite namin kayo, if you want to learn more, mag-aral kayo. Meron tayong RWB book for BIR tax audit investigation. Investment fee is 9,999 only, one-time investment fee. Dito natin ipapaliwanag yung buong cycle ng tax audit and assessment. Kasi dalawa yun eh. Audit and assessment. Starting from the issuance of the letter of authority hanggang final decision on disputed assessment. So may mga actual tax cases tayo dito. Actual LOA, actual assessment. Ito po yung mga actual nating LOA. Pag-aaralan po natin dito. May mga actual din po tayo ditong assessment. Tsaka BIR letters. Yan po. Ito po yung pinag-aaralan natin actual, hindi po yung theory sa school, concept. Ako, graduate ako ng accountancy, 5 years. Ang pinag-aaralan sa school ay theory. So, hindi ko nakita doon yung tsura ng LOA, nakita ko lang sa practice, actual. At hindi nyo ito babasahin para pag-aralan kasi meron tayong mga ATC exclusive tax online tutorial videos to explain step by step yung contents ng ating RWB book. Starting from letter of authority hanggang final decision on disputed assessment ka. At marami na rin tayong mga templates, may kasama tayong package na templates o mga format ng letter of protest, transmittal letter, request letter, complaint letter. Kung gusto nyo mag-complaint, meron din tayong template para gamitin ninyo, i-edit-edit nyo na lang, case-to-case basis kasi yan sa taxpayers. Magkakaiba tayo ng tax assessment na hinahawakan, na-receive. So, pag-aralan nyo na yung tax assessment nyo or tax audit investigation nyo, pwede nyo gamitin yung templates natin para edit-edit at yun ang gamitin ninyo sa compliance sa BIR tax audit investigation. Ang mindset kasi ng ibang taxpayer, ayaw nilang pag-aralan yung tax audit and assessment kasi ayaw daw nilang makipaglaban. Kasi baka daw sila balikan ng Bureau of Internal Revenue. Kaya naglalagay na lang sila para matanggal daw yung LOA nila. Mali po yun. Kapag naglagay po yung taxpayer ng under the table sa BIR tax examiners or tax officials para matanggal daw yung kanilang tinatawag na letter of authority, mali po yun. Hindi po matatanggal yung letter of authority nyo kasi naglagay kayo. In fact, bibigyan kayo ng panibagong LOA for the different taxable year para kikilan ulit kayo. And this time, they will ask for higher bribe amount sa inyo. Higher amount compared to the previous bribe na binigay ninyo. So, illusion lang po yung sinasabi ng ibang taxpayers, accountants na sinasuggest, bookkeepers, accounting firms na maglagay ka na lang para matapos na yan. Mali po yun. Hindi po matatapos yung audit ninyo kapag naglagay kayo kasi magbibigay sila ng panibagong LOA sa inyong taxpayers for different taxable year. And again, they will ask for higher amount of bribe. Hanggang magsara na lang yung business ninyo, ang kumikita ngayon, yung tax examiners and tax officials, at tayong mga nagbi-business, palugi, inutang-utang natin yung ating puhunan, nalubog na tayo sa utang, at the end of the day, sila ang kumita, tayo lugi. The 98%, ladies and gentlemen, from voluntary tax payments by the businesses. So, ibig sabihin, Mr. Chair, 2% lamang ang pumapasok sa kaban ng bayan sa total tax collection. Where did the rest of the collection go from these instruments? E di po sa bulsa ng mga examiner, RDOs, at regional directors. Ganito. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina. Kaya gustong-gusto ng ibang tax examiners na i-audit yung mga taxpayers, mas nagpa-focus sila doon kaysa tulungan yung mga taxpayers kung paano mag-comply at magbayad ng tamang taxes because it represents 98% of the total collections of the BIR coming from the voluntary tax compliance ng taxpayer. Kasi yung nakikinabang yung mga ibang some BIR tax examiners and BIR officials by making extortion sa mga taxpayers by giving or issuing bloated tax assessment. Ito po yung modus, Mr. Chair.
25% lang ng koleksyon kasi napupunta sa gobyerno yung may resibo. 75% goes straight to their pockets. So, yun ang bad news doon. Kasi yung discounted amount of assessment, yung nakipag-negotiate ng taxpayer, kasi yung taxpayer walang alam, ang alam niya lang makipag-usap, makipag-verbal transaction in order to minimize daw yung kanyang bloated tax assessment. Yung reduced amount, ang gagawin na kunyari 600,000 pesos na lang yung babayaran ng taxpayer, pero yung 300,000 kalahati for the boys, yung under the table, and that remaining 300,000, yun yung babayaran sa bangko o para sa government natin. Pero anong nangyayari sa practice, mas malaki na ngayon napupunta sa lagay or sa bribe under the table kumpara sa government. So again, do not fall dun sa tinatawag na settle na lang. Kasi pag sinettle mo nga yung tinatawag na settle under the table, hindi mawawala yung tax audit ninyo. They will give you another LOA for different taxable year to ask for another bribe. This time, higher amount of bribe sa inyong taxpayers. Ngayon, may option yung taxpayer, mag-comply. At pag nag-comply ka, hindi ka lalaban. Pag nag-comply ka, magkapasa ka ng transmittal letter kasi yun yung evidence or proof mo na submission of books and records. Okay naman, protest kasi disagree ka sa audit findings, disagree ka sa audit assessment, ma-file ka ng protest. Pero yung protest mo dapat may factual and legal basis yon. Tapos may deadline din yon, may mga supporting documents din yon. Yun yung pag-aaralan po natin sa ating RWB book na BIR Tax Audit, micro and medium entrepreneurs natin. From step by step, from letter of authority hanggang final decision on disputed assessment. Pag-issue ng multiple LOAs within a taxable year or succeeding taxable years. Naranasan daw po ito ng mga taxpayer mula sa Quezon City na jurisdiction ng Revenue Region number 7A kung saan sa loob ng 6 na buwan 4 na LOA ang inisyu sa kanya. Ang isa pa ay bloated or unsupported assessment, Mr. Chair. Yun yung nangyayari sa practice, yung sinabi nito ni Senator J.B. Ayers ito. Sa practice, nangyayari, nag-i-issue yung tax examiners ng bloated tax assessment. Even the signatory is not the tax examiner kasi ang signatory ng tax assessment ay regional director. Pero ang assessment na yun, nire-recommend kasi yun ng tax examiners. Doon sa tax docket, nandun yung recommendation niya, ito yung result ng tax audit ko, tapos re-reviewin niya sa revenue region, but I do not know kung may nag-review talaga. Ang ginagawa, nag-issue yung regional director ng assessment based doon sa audit ng tax examiners. But in practice nga, marami na ako nakitang tax assessment na in-issue sa taxpayer. Bloated yung tax assessment nga kasi nga wala namang legal basis, walang factual basis, walang paliwanag kung paano nakuha, wala rin paliwanag kung ano yung legal na basihan, bakit may tax assessment na ganun kalaki yung taxpayer. Yung ibang taxpayer nagugulat, hindi naman nila daw customer yun. Nagkakaroon sila ng undeclared sales. Hindi naman namin to customer, sir, wala naman kami benta dito. Sino to? Nagugulat sila. Pero dapat kasi yung mga customers na yon na sinasabi ng BIR na may undeclared sales, it must be supported by confirmation or certification. So para malaman nyo kung bloated ba yung tax assessment na na-receive nyo from the BIR, pag-aralan nyo. Mag-aral kayo. Kasi hindi lang sapat dito yung magaling ka mag-business. Baliwala yung kinikita natin as taxpayer sa ating business. Kung at the end of the day, kulang pa pambayad sa extortion dun sa BIR tax examiners. Okay? Mag-aral po tayo. Bukod po sa multiple LOAs, mayroon din pong lumalabas na report sa atin tungkol sa bloated na halaga ng tax assessment na walang basihan. Mahigit 70% ng halaga na assessment na binabayar taxpayer ay nabubulsa ng mga taga-BIR at halos 30% na lamang ang may resibo. Nakakalungkot po na mula sa isang malaking ahensya gaya ng DPWH hanggang sa isang bureau katulad ng BIR, kanya-kanyang scheme, modus at kanya-kanyang scam na ang ating mga kababayan. Nagsimula sa floodgates, ngayon naman po ay LOA naman po. Actually, matagal na to eh. Ngayon lang to na ungkat kasi marami nga nag-complain kasi nung panahon ni former Commissioner Lumagi Jr., napalitan na siya ngayon ng bagong Commissioner of Internal Revenue. Talamak yung yung extortion activities ng iba't ibang BIR tax examiners. Pati yung maliliit na mga nagbi-business, walang kawala. Basta naglalagay ka para matanggal yung LOA mo, babalikan ka ulit at hihingan ka ulit ng panibagong lagay.
At gano'n nangyayari sa practice kapag nag-business ka, legit yung business mo, tapos nagbabayad ka naman ng taxes, tamang taxes, sa tingin mo tama yung taxes mo, tapos makaka-receive ka ng LOA, tapos mabibigyan ka ng milyon-milyon o daan-daang libong tax assessment, tapos di mo alam gagawin mo, makikipag-usap ka ngayon sa kanila, makikipag-meeting ka, tapos ang gagawin nila sa'yo, bibigyan ka lang ng discounted amount, tapos yung mangyayari, extortion activities na, under the table transactions na. Yan yung money-making scheme ng ibang tax examiners and tax officials. Even if hindi naman nag-audit yung tax officials like the RDO, the regional director, kasabwat din sila sa extortion activities kasi hindi naman maglalakas ng loob yung mga tax examiners na yan kung walang backup yan ng mga supervisors nila na mas matataas sa kanila. Okay? Gets nyo? Kaya nga dito sa Senate Blue Ribbon na hearing for the alleged BIR money-making scheme tax corruption, nababanggit din yung RDO, Regional District Officer, and Regional Director or RD. Mr. Chairman, we have to stop this culture of corruption that is now plaguing this country. Hindi sapat yung nag-start ka lang ng business, nakaregister yung business mo at nagbabayad ka ng tamang taxes sa Bureau of Internal Revenue. Dapat malaman nyo rin yung mga actual na kalakaran sa BIR. Hindi sapat yung nagbabayad ka lang ng tax, hindi sapat yung nag-fill out ka ng tax return. Dapat meron din kayong knowledge sa tamang tax audit investigation and assessment of the BIR. Marami naman yung sources na pwede nyong basahin, panoorin para pag-aralan yung tamang tax audit. You may go to the Google search nyo yung BIR tax audit and assessment, may mga online articles. Ako, ginagawa ko din yun. Yung ibang accounting firms, auditing firms, gumagawa din ng online articles about the BIR tax audit investigation and assessment for my additional knowledge. Tapos o kaya pumunta kayo sa YouTube. Sa YouTube, mag-type nyo lang din, search nyo, BIR tax audit and assessment. Marami kayong makikita mga tutorial videos na free, wala pong bayad, about the BIR tax audit investigation. Okay, you may also visit our YouTube channel, Accounting Tutorial Center, and Facebook page, Accounting Tutorial Center. Marami po tayong mga free tutorial videos about BIR tax audit and assessment and other BIR tax compliances. Pangalawa, dapat iwasan nyo yung tinatawag na under-the-table transactions. Yung settle na tinatawag, settle mo na yan para matapos na yan. Yan ang karamihan, sabi ng bookkeeper o accountant or accounting firm. Kaya lang pag sinettle nyo ngayon under the table, bibigyan kayo ng panibagong LOA for different taxable year. And they will ask again for higher bribe. Until magsara na lang yung business mo, puro ka utang, luging-lugi ka na, pero ang yumaman or umasenso, yung tax examiners na binibigyan mo ng lagay. Pati yung mga tax officials na nakikihati dun sa binigay mong lagay. And pangatlo, mali po yung mindset ng ibang taxpayers na kapag nagpa-file ka ng protest, nag-submit ka ng mga books and records, transmittal letter, lumalaban ka daw sa BIR. Mali pong mindset yun. Hindi po laban ang term doon, kundi compliance. Okay? Kino-comply po ang LOA. Kapag nabigyan ka ng BIR ng letter of authority, example po natin dito sa ating RWB book, meron po tayong letter of authority na actual. Ito po. Actual po na letter of authority, LOA. Pag nabigyan ka ng LOA ng BIR, wala ka pang babayaran. Kasi nga authority pa lang yun eh. Authority pa lang ng BIR tax examiners and group supervisor or revenue officers para mag-conduct ng tax audit investigation sa inyong mga taxpayers. So, pag nag-conduct sila ng tax audit investigation, mag-submit ka ng books of accounts and other accounting records. Wala ka pang babayaran doon. Kapag nag-submit ka na ng books and records, magbibigay sila ngayon ng assessment notice o tax assessment notice. Ngayon, kapag nabigyan ka ng assessment notice, dapat mong pag-aralan ano ba yung tamang assessment notice ng BIR. Kasi hindi naman lahat yan tama. Ako, ang dami ko nakita ng tax assessment, notice of discrepancy, preliminary assessment notice, final assessment notice, final decision on disputed assessment na puro mali naman. Ngayon, kung hindi mo alam talaga, yari tayo kasi yung ating kinita, ang ating savings, kukulangin pa yun, pambayad ng penalties, assessment na hindi naman tama, or worse, under the table transaction through extortion activities ng corrupt BIR officials and tax examiners through their money-making scheme gamit yung letter of authority. Ngayon, pwede mong i-verify yung LOA na na-receive mo sa Bureau of Internal Revenue. Pwede mong i-verify kung tama. Gumawa na po yung BIR nitong chatbot kay si Ribi. Ito pong chatbot. Click nyo lang po yung chatbot na si Ribi. Tapos, pili lang po yung language, English or Filipino. Tapos, piliin nyo lang po dito kung anong transactions nyo. Baba nyo lang po, scroll down. Ito po, LOA Verifier. Ayan po, ilalagay nyo lang po yung TIN nyo. TIN,
tapos yung pangalan po ng taxpayer doon sa LOA, pati po yung LOA case para ma-verify nyo po online kung legit ba yung LOA na na-receive ninyo. So ito, binabato ng BIR noong 2026, ngayon lang 2026 January. Kasi ang ibig sabihin nandito ng BIR, baka yung LOA na na-receive mo ay peke. At ginagamit lang yan ng tax examiners and tax officials para mangikil sa'yo, taxpayers. So you must verify first yung LOA na na-receive nyo, even if yung mga pending yung LOA na hindi pa na-close, o kung makaka-receive kayo ng bagong LOA this year, 2026 and beyond, pwede nyo yan i-verify online na kung valid ba or hindi. You may check the applicable Revenue Memorandum Circular ng BIR. This is Revenue Memorandum Circular number 5/2026, Letter of Authority Verifier through RIBI. Nandito yung rules ng BIR, nandito rin yung steps paano verify. Tapos kapag LOA not found, sinabi ng BIR, pag LOA not found daw, ang gagawin mo, i-email mo yung BIR manually ng TIN, name, tsaka LOA case number, issuing office, para yung BIR, i-check nila, i-verify nila manually at their end. Within 3 days, mag-reply sila sa'yo, dapat, sabi nila. And due to rampant corruption, extortion, harassment, kahit ano na, activities ng tax examiners and officials sa mga taxpayers na napunta, until mapunta na lang doon sa Senate Blue Ribbon Committee hearings, investigation, ngayon pong 2026, nagbaba po yung Bureau of Internal Revenue ng revised policies, controls, and procedures pagdating po sa BIR tax audit. Ito po, under po ng Revenue Memorandum Order number 1/2026. At isa sa mga bagong policies ng BIR ay yung tinatawag na ito pong Single Instance Audit Framework. Ang ibig sabihin po ng Single Instance Audit Framework, isang taxpayer, isang taxable year, isang LOA. So dati kasi nag-overlap. Meron ka ng VAT audit, example 2025, tapos meron ka pang regular audit except VAT. So dalawa yung LOA mo for the same taxable year. Bawal na po yun. Ang LOA natin ngayon ay all internal revenue taxes na, including value-added tax. Wala na po tayong VAT audit only. Tinanggal na po yun ng Bureau of Internal Revenue dito po sa Revenue Memorandum Order number 1/2026. Wala na po tayong VAT audit, tinanggal na po yung VAT audit section, pati yung large taxpayer VAT audit unit para sa mga large taxpayers, tinanggal na po yung Bureau of Internal Revenue. Isang LOA na lang, isang taxpayer, isang taxable year. Except kapag yung cases ng taxpayer involves fraud. Yung mga fraud po under po ng Regional Investigation Division and National Investigation Division or NID. It involves multiple taxable years. More than one taxable year kapag fraud cases. Pero kapag regular audit lang po, isang taxable year, isang taxpayer, isang LOA lang. Yun yung tinatawag na Single Instance Audit Framework. Effective po ito ngayong 2026, binaba po ng BIR Commissioner of Internal Revenue nang dahil po sa walang humpay na reklamo nating mga taxpayers pagdating sa extortion, corruption, and harassment ng tax examiners and tax officials using the letter of authority. Kasi nag-i-issue sila ng LOA through their discretion. Isa pa pong importante na dapat yung malaman update dito sa Revenue Memorandum Order number 1/2026 ay system-assisted based on selection criteria ang issuance ng letter of authority. Hindi na po ito based on discretion ng regional director, tax examiner, or RDO. At subject na rin po ito sa approval ng Commissioner of Internal Revenue. Merong system, tapos yung system mag-generate ng listahan ng taxpayer subject to audit investigation based on selection criteria. May mga selection criteria. Ito po yung mga selection criteria. Makikita nyo po dito sa Annex A ng RMO 1/2026. Ito po yung mga selection criteria. Meron tayong mandatory case at meron din po tayong priority case. Yan po. Tapos yung listahan po na mag-generate dun sa system based on selection criteria, subject pa po yan sa approval ng Commissioner of Internal Revenue. So, hindi agad-agad na bibigyan ng LOA yung taxpayer once generated by the list based on selection criteria. So, these are the few updates lang pagdating sa BIR Tax Audit and Investigation after nung Senate Blue Ribbon Committee hearing about the BIR extortion, corruption, and harassment activities na nirereklamo even yung mga malalaking kumpanya. Walang pinatawad.
Pati yung mga maliliit, karinderya, hindi pinatawad through issuance of the letter of authority. And if you want to learn more nga how to handle your own BIR tax audit, o gusto nyo lang matuto ko paano mag-handle in the future ng tamang BIR tax audit, we would like to invite you na mag-aral through our RWB book, BIR Tax Audit. Investment fee is 9,999 only. Free delivery tayo nationwide. Makapal po ito. May mga Supreme Court, CTA decisions na rin tayo dito and BIR administrative issuances na naka-attach dito sa ating RWB book. Diba ka muna? May mga actual BIR tax audit cases tayo. Meron din itong package na ATC online tax tutorial videos to explain step by step yung contents ng ating RWB book. So, hindi nyo ito babasahin para pag-aralan. At meron din tayong mga templates, package na, more than 10, at I think nasa 20 na. Templates ng ating letters, protest letter, transmittal letter, request letter, even complaint letter. Meron tayong mga iba't ibang templates na isasend namin sa email ninyo na pwede nyo magamit, i-edit nyo na lang, soft copies, once you availed our RWB book po, BIR Tax Audit. So, you may visit our website, atcbebe.com, to learn more and order your RWB book. Or you may visit our Facebook page, Accounting Tutorial Center, to inquire more about the details of this RWB book po. Meron din pala tayong support. Once you availed our RWB book, pwede tayong support consultation, wala pong bayad, about your BIR Tax Audit. Message nyo lang po sa ating Facebook page, Accounting Tutorial Center. Okay? Maraming salamat po. Sana po ay maraming natutunan about the BIR tax audit to avoid the BIR money-making scheme and do not fall in nga sa tinatawag nilang settle para mawala yung tax audit mo. Hindi mawawala yun. Illusion lang yun. Na-explain ko na po ulit. Okay? Maraming salamat po. My name is Mark Lordeng Bumagat, your RWB teacher, na lagi pa nagsasabing, be educated po and you will be empowered. Maraming salamat po. Kita-kits po tayo sa mga other helpful videos natin. Bye-bye! Say bye-bye. Bye-bye!